Nagparamdam na raw ang ilang iba pang government officials na posibleng target daw ng pangingikil. Kasunod yan ang pagkaka-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at iba pa dahil sa umunoy extortion kay dating Speaker Martin Romualdez. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye kung sino-sino mga opisyal na nakararanas daw ng kaparehong extortion scheme. Dagdag pa ni Matibag, mag-a-apply ang ahensya ng cyber warrant para mabuksan na nila ang nilalaman ng gadgets nila Mabanta. Samantala, as of 6:25 p.m., nakapasok na sa NBI detention facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound sina Mabanta at yung kanyang 4 na kasamahan. Naniniwala naman ang legal counsel ni Mabanta na mahina ang kaso laban sa kanyang kliyente. Kaugnay po niyan, ipapasapina na rin ng NBI ang isa pang person of interest na si PGMN anchor CJ Hero para mahinga ng salaysay. Nagtataka naman ang legal counsel ni Mabanta dahil wala naman daw sa respondents at hindi nabanggit sa affidavit si Hero. At bago nito, unang nilabas ng NBI ang surveillance footage sa pagkaka-aresto sa grupo ni Mabanta. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag sa programang Story ko ng One News, parang pelikula raw ang naganap na pagkaka-aresto kina Mabanta. Unang nakipagkita si Mabanta nitong Martes ng hapon sa isang 5-star hotel sa Makati City sa mga ahente na nagpanggap na tauhan ni Romualdez. Dala ng mga ahente ang 5 million pesos na marked money na nasa loob daw ng itim na duffel bag. Tumanggi si Mabanta na kunin ang kunwaring paunang bayad at nagbigay ng bagong address na magsisilbing drop-off point. Doon nagsimula ang pag-aaresto kina Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig. Before yung item ni Chiki, tanong ko lang, dahil sila Ed ang nag-interview sa StoryCon kanina kay Director Matibag, anything substantial na medyo dapat i-follow up from him? He also got some questions being raised by some people kasi there were some people on social media were saying na teka, akala namin yung assets ni Romualdez ay naka-freeze. Bakit nakapaglabas siya ng 75 million para doon sa entrapment operation na yan? Ang sabi ni Matibag, ni Director Matibag, hindi niya ba alam na pag ganyang operation, hindi yung pera ng biktima ang ginagamit. Merong sariling perang ginagamit ang mga otoridad, in this case yung NBI. Para diyan daw ginagamit yung mga confidential at mga intelligence funds dapat na dagdag pa niya. For example, standby money. For example daw, sa kaso ng yung tinurn over dapat kay Mabanta, may totoong pera doon pero may nakahalarong peking pera. Okay. Kaya nga sabi niya, yan talagang budol-budol. Yung budol-budol, yung nandun nakabaon na perang pampakapal lang na hindi naman totoo. Pero yung taas na marked money, yun daw yung totoo. Yung nakita natin sa video na binibilang-bilang, yun daw ang totoong pera. Yeah. So it was not money coming from the supposed victim in this case of the extortion attempt. Alam mo, Ed, mabuti na nga na-discuss yan, kasi akala ko nung una nung binabalita natin to kahapon at saka yung night before nung pinag-uusapan nung hindi pa pwede ilabas yung pagkaka-aresto. Parang siguro sa atin parang automatic mo maisip kung ano yung sabihin ng may marked money. Pero nakakagulat, hindi pa nakakagulat, parang na-discover natin na marami talaga, maski sa social media, hindi sila political, mga ordinaryong tao, hindi nila naiintindihan yung konsepto na yun. So, mabuti rin na napapaliwanag yon na hindi talaga yung pera ay hindi galing sa mga may frozen account or something. Kundi gobyerno ay meron talaga naka-standby na money for operations like this. Kasi isang media personality na dating opisyal talagang nagsasabi rin siya na parang akala ko ba hindi ko na sabihin yung name ng personality yung akala naka-freeze daw yung accounts ni Romualdez. And we're not defending him, pero yun nga, mabuti na dahil may mga key figures na nagsasalita, baka maniwala yung mga tao. So mabuting nalilinaw yun. Dagdag pa ni Matibag, talagang nagpagpagbaraw yung grupo ni Mabanta. Hindi ako sigurado kung alam niyo yung ibig sabihin ng pagpag kasi nito yung pagpag sa patay. Sa punarya, sa patay, hindi. Ibang pagpag yan. Yung pupunta mo na 7-Eleven o kaya magpapares ka muna o goto-goto. Hindi yun ano ibig sabihin ng pagpag na to? Ang pagpag, for example, pag makikipagkita ka sa for example, rebelding grupo, NPA o military rebels or MNLF or MILF, usually makikipagkita ka sa guide, yung guide dadalhin ka doon sa lokasyon. Ililigaw ka muna, hindi diretso. Ang pagpag, ililigaw ka muna ng guide kung saan ka pa ikot-ikutin para kung merong nakabuntot sa inyo,
number one, mapansin nila, o number two, maligaw. Gawain niya ng mga ganung gawain niya sa mga ganung sistema. Correct. Ang sabi ni Matibag, parang pinagpag din sila ng grupo ni Mabanta kasi mula Manila Pen kung saan tumangging tanggapin ni Mabanta yung pera muna. Nasa video, yeah. O nagpunta pa yung grupo ni Mabanta doon sa Primea, which is a condominium building, mga two buildings down from Manila Yeah. Pen. Sa isang floor daw sila umakyat, hindi sinabi mga NBI agents. Tapos dumaan lumabas dun sa likod, facing Ayala. Sa likod ng building bale. Iniwan yung mga ahente ata dun sa baba. Tapos tinawagan na lang niya yung mga ahente, change venue tayo, dun tayo sa Pasig naman. So, Saan? so parang... Malapit dito. Sa Valle Verde. Valle Verde. So parang pinapagpag daw sila para kung may nakabuntot, maligaw. Yes. Pero yung dramatic na pag-uusap dyan, yung tipong nagulat sila na nandoon sa kwarto, nandoon sa Valle Verde na agad si I think they were expecting Si na Franco. mismo yung tatanggap Oo, pero nandoon siya.